I love you with the love of the Lord. Napakasigasig mo, kapatid. Napakasipag mo. Napaka-aliwalas ng mukha mo. Yun ang mga bagay na nasasabi natin na yung bang nakaka-lift up ng ninuman nakakarinig. At yun po yung gusto kong marinig natin lahat na maging matagumpay tayo sa araw. Bawat araw-araw at sa bawat lakad. Amen? At yun nga, nasabi ni Pastor na tayo ay nasa series. This is now the part 2 of the book. At last week, we were taught about one party at a time. At yun nga yung naiwan sa atin. I hope you still remember. Sa mga bago nating kapatid na ngayon lang nakasama natin, yun po yung aming napag-usapan last week at the whole week. Through the whole week, pinag-usapan ng every groups natin. Meron tayong online aralan or groups na nagdi-discuss about what we have learned every Sunday. At ito yung naalala natin. O baon natin for the whole week. A celebration in God's kingdom is the response to our redemption. And today, I have a question. This is now part 8 of our book. And this is the question na nabasa nyo at na kita nyo sa Facebook. Basahin ko. What was or were the most hurtful words that was spoken to you by somebody? Ano yung mga masasakit or masakit or minsan isa lang or marami kang bagay, mga salita na narinig mo sa somebody. At the worst part, ang kadalasan nagsasabi o nakakarinig tayo ng mga masasakit na salita, yung mga malalapit sa atin. Mahal natin sa buhay, kasama natin sa trabaho, mga amo natin. When was it? Kailan yun? Ano yun? Ano yung pinakamasakit sa akin? And before ako tutuloy, I have this, let me call it my story. Okay lang sa inyo? Meron akong ikukwento sa inyo. Nung ako po ay bata, ang lagi pong naririnig, lagi akong tinutukso. Lugain ka, pangit ka, parang yung mga kaibigan ko, mga kaklase ko. Someone is watching. Mga classmate ko, maalala niyo kung sino ako. Yung mga classmate ko na nanonood. Para bang nilalait nila ako. Pero yung may time na some of my friends would say na hindi ko siya kaibiganin. But one thing that I remember, keep it in my mind, na walang ibang nagpapalakas ng aking loob, kundi yung aking nanay. This is my story, ah. Ang laging sinasabi ng aking nanay ay, magpakabait ka lang. Magpakabait ka lang. Dahil yun yung trait natin, yun yung baon-baon natin. Sabi ng nanay ko, kahit saan ka mapunta, kahit anong circle of friends, kahit anong lugar ka mapunta pag ikaw ay mabait. If you're kind to our yingmana, if you're kind to anyone, kakaibiganin ka, lalapitan ka, at maalala ka ng mga tao. Yun yung tumatak sa isip ko na ano man ang sabihin nila na masasakit laban sa akin, gantihan mo ng kabaitan, gantihan mo ng kabutihan. So yun yung my story. This is now the part 8 ng second chapter ng ating book. And this is now the one word at a time. One word at a time. Nung time na yun, about my story, isa lang ang tinandaan ko, yung magpakabait ka lang, be kind to anyone. And when we go to the book of Genesis, on how God created the earth, kung paano ginawa ng Panginoon, isa-isa lang yung sinabi ng Panginoon, let there be light, at nangyari. Isang beses, so one word na sinabi, binitawan ng Panginoon. Let there be, the next, isang word na sinabi ng Panginoon at nangyari. Minsan sa atin, yung mga ganitong klaseng salita na one word at a time, there comes
So many word na naririnig natin, subalit iisa yung tumatatak sa isipan natin. Na yun ang ating pinanghahawakan, madalas. Minsan nga, iniitsapwera lang natin. Or minsan, narinig mo yung salita na yon, pinabayaan mo lang, then time come, you will remember that word. At yun pala yung keep na, baga, pag mayroong isang sitwasyon at narinig at pinakinggan mong maigi, iba kasi yung narinig mo lang at pinakinggan mo, di ba? Narinig mo yung salita na yon at the moment na kailangan mo ng kalakasan, naalala mo yung lugar, yung salita na yon. Then, you have to act like what you have heard kung ano yung narinig mo na yon. And I will talk about this verse in the book of Luke, chapter 7, verse 37. Basahin ko po. A woman in the town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume. Wow, ang galing ng mamaya, himayin natin yan. And I would like to leave this statement or nagawa kong one-point message na gusto kong tandaan natin, pag-usapan natin the whole week. Sa ating mga baguhan, please do join. Ito po yon. The words we speak will make or break someone's world. So, nagpapakita kung gaano ka makapangyarihan ang isang salita. A word represents sometimes the encouragement, but sometimes discouragement. Sometimes inspiration, sometimes it will feel you like so down kung paano mo natanggap ang isang salita. The words we speak will make or break someone's world. A simple reminder to all of us that sometimes we have to be mindful of what we say. Amen? And let us continue. Balikan ko ito. A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar. Gusto kong tingnan natin itong ginawa nung sinful life na babae, makasalanan. Sometimes we were names or napapangalanan tayo, natatawag tayo ng kung ano-ano sa atin. Hindi natin sila masisisi kung ano ang pagkakilala nila sa atin, no? Hindi mo rin masasabi, hindi ako yan. Minsan naririnig natin na nasasabihan tayo na, napakasinungaling mo naman. Diba? This is what they were calling about this sinful woman. But maybe they were true. Totoo silang nagsasabi that she was because of what she has done o ano talaga yung pinamumuhay niya. Sabi nga, she lived a sinful life. Kung titingnan natin, ano ba ka makasalanan itong babae na ito? At during this time, mga Pariseyo, ang nangyari kasi dito, in-invite si Jesus at to make it like some background of this story. Ito yung, maybe hindi natin alam kung ano talaga kasi hindi nakasulat sa Bible kung ano talaga ang sadya ng Pariseyo. Bakit si Jesus inimbita sa kanilang lugar para maghapunan? At some of the documentaries na aking nabasa, ito daw ay para subukin or i-test talaga kung sino si Jesus. At mamaya, unti-unti nating matatalakay kung ano. Imagine this woman. Ano kaya? At during this time, 2 taon na mahigit si Jesus Christ sa kanyang, magti 3 years na before she was being crucified. Ito yung preparation for his crucifixion. So, magtatatlong taon na si Jesus sa kanyang ministry. So, marami ng bagay, marami ng mga mga terminologies, encouragement, calls that Jesus have done. Marami nang nangyari. Itong sinful woman na ito, malamang kahit nilalayo siya, iniwasan siya ng karamihan,
nakikinig siya, nakikiusyoso siya sa mga pangyayari at nagawa ng Panginoon. So, the time na siya ay, madalas nasasabihan na mga masasakit na salita, hindi siya nagpapa-apekto lang siguro, no? Makikinig lang ako at kahit ilayo niyo ako, hindi ako kasali sa inyong society, I am still ako, no? Nung ni-highlight ko yung learn that Jesus was there. What compelled her to go in? Siguro, ito, bigyan ko ng kwento, bigyan ko ng istorya. She was, parang nilalayuan siya, hindi siya welcome. And during this time, the Pharisees, bago sila nag-invite kay Jesus, they have this cleansing ceremonies bago sila magano. Kasi ganon sila. Pagka meron silang handaan, meron silang dinner na ganyan, they have this cleansing ceremonies. Parang sinasabi nila that before we meet this person or somebody, we have this kind of ceremony. We have to keep ourselves clean. Meron na silang mga, siguro nananalangin na sila ng maraming panalangin nila. Their own ways of making themselves as pure and clean sa pagharap ng isang seremonya. This woman, kung ano ang label sa kanya, a sinful woman, lived a sinful woman, does she do something na hindi siya imbitado eh. Ang imbitado lang doon sa kainan is si Jesus Christ. This woman, sinful woman, siguro nag-aasta siya na isang contractor na parang ang sarap-sarap ng buhay niya. Hindi siya makilala. She must have something like these guys just to get in, just to break in to that parties. You know? Kasi hindi siya welcome eh. Ano kaya, siguro nagdamit siya ng magarang damit or we don't know. Hindi kasi nabanggit sa basta lang nakapasok siya doon sa party. Naalala ko tuloy na kung tayo minsan, pagka yung bang meron tayong gustong gawin, hindi na natin iniisip na kung ano ang iisipin ng iba. Basta pursigido ako na gawin ko itong bagay na to kasi merong tumatak sa isip ko na something that I hope for. Di ba? Meron akong makakamit sometimes ginagawa din natin yun na for our own interest, gumagawa tayo ng bagay just to do something na para bang we have to be recognized or just to be makilala lang, no? Itong woman na ito, she might have done something na hindi na-notice ng ibang mga parisiyo noon na bigla na lang, kasi ang iksi na dito, ando na siya kaagad sa paanan. Let me continue. Maybe when she was at that time na nagtuturo si Jesus Christ, ito yung kanyang narinig. Kasi ang nangyari na to, before that day, nagturo si Jesus Christ. At ito yung nabanggit at narinig siguro ng sinful woman na ito. Kasi nga, di ba, she was separated, hindi siya kasali sa society siguro, ganyan ang level sa kanya. Mabigat siguro yung kanyang sitwasyon at that time. Na wala ng kaibigan, hindi ako belong. I don't feel belong. So, ito yung narinig ng babae as Jesus was teaching. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. So maybe ito yung pinanghahawakan. Ito yung nakatatak sa puso't isipan nung sinful woman na ito, na gumawa siya ng kanyang hakbang. By any means, kailangan kong mapasalamatan or magawan ko ng act of worship. Kasi itong ginawa ng babae is a part of her love and worship sa Panginoon. And in verse 38 says, as he stood behind him
at his feet weeping. She began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on alabaster jar. You know this story, right? Isang disipulo nagtanong, bakit ang mahal-mahal nun? Bakit binuhos lang niya? Parang sinayang niya kung paano yung halaga noon na yun. The next verse says, when the Pharisees who invited him saw this, said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. See? Nakita na natin ang motibo ng Pariseo kung bakit siya inimbita. Just to prove them na siguro, kung talagang propeta, ito alam niya. Yung pinagagawa ng babae sa kanya. Alam niya yung kalalagayan ng babae na yan. Something fishy sa mga tao kung minsan nagmamagaling. Akala nila sila yung tama, sila yung nasa tamang katuruan. Sinusubok kahit tayo minsan. Kung hindi talaga tayo nag-aaral o hindi tayo nagbabasa ng Biblia, pagkat kunting tanong lang, kunting distraction lang about the word, sige, sama ako kasi parang totoo kayo dito. Sometimes we sway because we have this hindi firm foundation in knowing the Word of God. So here, the Pharisee is trying, parang kung talagang propeta ito, alam niya kung sino yung babae at kung ano ang meron nitong babae na to. Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said. Now, I highlighted the Simon kasi hindi po siya yung Simon Peter, hindi siya yung Simon the Tanner, hindi siya yung Simon the Leper. Hindi specific yung pagkabanggit. Basta siya is a Simon the Pharisee. Now, this is like a magandang istorya ito kung titingnan natin how this woman, a sinful woman, paano niya nagawa itong act na ito. Sabi ni Jesus, kininto niya tumingin siya doon kay Simon the Pharisee. Two people owed money to a certain moneylender. One owed him 100 denarii and the other 50. Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now, which of them loved him more? What a question! Nabalik tuloy kay Simon Pharisee yung panghuhuli niya kay Jesus. Kung alam niya lang, ibabalik ko sa iyo ngayon. Kung itong dalawang tao na to nagkautang, kung itong Pariseo na to at tinanong ng ganitong klaseng katanungan, sino sa dalawa ang nagmahal ng lubos, ng mas marami? O yung kunti ang utang o yung malaki ang utang? Simon replied, I suppose the one who had a bigger debt forgiven. You have judged correctly, sabi ng Jesus. Sa dinami-dami ng pag-aangkin, pagiging hipokrito ng mga Pariseo, dito lang siguro nasabi yung kanyang totoong paghusga, totoong pasya, na yung malaki ang inutang, yun ang mas magmamahal ng malaki kasi napatawad siya ng mas marami. Kung halimbawa, yung utang ko is only $5 lang, yung pamasahe ko lang dito, kalimutan mo na lang yan. Pero kung 5,000 yung hiniram mo, maalala at maalala ka. Minsan masisira pa yung relasyon nyo kasi hindi na kayo magkikita. No? Now, what I'm trying to say is, pagka minsan malaki yung nagawa natin or naitulong or whatever word na naiisip ninyo, doon natin napapahalagahan kung gaano tayo nagbabalik ng ating mga gawa doon sa ating kapwa. Hindi ba? Sino yung na-invite dito at walang pamasahe, dinala dito, pinamasahihan, naalala at naalala pa rin, si Ate Mags yun Kailan ko babayaran yun? You know, no, it's
a reality story which sometimes put in our hearts and mind na pagdating ng araw, uy, nga, nakakilala ako kay Lord dahil sa kapatid na yun. You will love her more because of that very simple act. Maalala at maalala niyo. Kaya may challenge sa inyo mamaya. Sabi ng Panginoon, tama ka. You have judged correctly, Jesus said. Then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? Ito siguro, hindi naman siguro nanunumbat ang Panginoon dito. He was trying to explain kung ano ang nangyari, ang totoong nangyayari. Ganito ang totoong nangyayari sa buhay natin kung minsan. Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet. But she wet my feet with tears and wiped them with her hair. See? Itong mga Pariseo na ito, as I have mentioned a while ago, meron na silang mga rituals, ceremonies, just to make them clean. Siguro naghugas na sila ng mga kamay, lahat ng preparasyon. So, handang-handa na sila to feast, kumain. Kasi yun yung event na ito, di-dinner sila, mag-i-enjoy ng hapunan. Hindi mo man lang ako naalukan o nabigyan ng tubig para hugasin yung aking paa. Subalit ditong babae, binasa niya ang aking paa ng kanyang mga luha at pinunasan ng kanyang buhok. Sometimes we have this act of our very own way. Minsan nga, as we pray, as we sing, as we worship the Lord, we do it in our very simple way. In expressing our faith and worship sa ating Panginoon. Maliit na kapamaraanan. Sa tingin natin is katiting lang. But if you really mean it, at kung ano yung purpose mo, why you do it, doon natutuwa ang Panginoon. Doon tayo napupuri. Doon tayo nakikitaan because this is not the extravagant of worship that we can offer, but of what we have in our heart. Kaya kung minsan pagka nakakarinig ka na minsan naiinsulto ka, hindi mali na yung ginagawa mo. Know it by your heart that you are doing it. The way we worship God, we do it on our own way. Dahil yun ang alam natin na ito yung tama sa tingin ko, Lord. But by your word, I was guided that this is the right way to do it. Ito lang ang kaya ko. Ito lang. If you know kung ano ang alabaster jar na yan, that is the life of that sinful woman that she have. Baga yun na yung kanyang lahat. Binuhos niya. And the other explanation about this event, this woman anointed Jesus with the alabaster jar in preparation of his death. Baga, inanoint na ng sinful woman. Kasi bago siya papako at ilibing, pinunasan niya ng kanyang buhok ang paa ng Panginoon. You did give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she poured perfume on my feet. Kasi nakita natin kung minsan, balikan ko yung salita na pumasok sa isip ko, yung pagiging lukewarm Christian natin. Nasasabi natin na mahal kita, Lord. Susunod ako sa iyo, Lord. Pero yung pagkasabi lang natin dahil doon sa sitwasyon na kailangan mo lang sabihin, you did not really mean it. Like this Pharisee is doing. Hindi lahat na nagsasabi na, Lord, Lord, ay naniniwala sa Panginoon. Na this one, hindi siya tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo ako inanoint ng oil. Yung tradisyon, di ba? Sa mga taga-Eastern, Middle Eastern people, ano mo tawag sa kanila? Normal sa kanila, di ba? Yung beso-beso, kahit lalaki sa lalaki, kiss-kiss, talaga yan. Arab countries, thank you. That is their tradition. Every time we meet somebody, yung beso-beso, kiss, halik, and anoint them, like bless them, welcoming them.
Ganon. But this woman, a sinful woman, she has poured perfume on my feet. See, the act of this woman really means. Therefore, I tell you, here many sins have been forgiven, as her great love has shown. Forgiven little, loves little. Then Jesus said to her, your sins are forgiven. Now, if you look at this event, sa scenario na ito, batid ng Panginoon. Batid ni Jesus at the time kung sino yung babae. Maaaring tayo, tahimik lang, kunyari, talagang umaasta tayo na tahimik because hindi natin mailabas kung ano yung meron sa atin. Hindi natin maipakita na ang dami kong kasalanan, Panginoon. Baka meron akong kakilala dito, matandaan yung mukha ko. But Lord, buo na yung aking loob. Talagang sisimba ako ngayon dahil alam ko na patatawarin mo ako sa dami ng aking kasalanan. Sa dami ng aking pagkakamali. I will come to you, Father God. Yun siguro naisip ng babae. How sinful she was. And have this courage na yung kapanatagan ng kanyang loob na gagawin ko itong act na ito. Dahil alam ko na merong magagawa ang Panginoon. And ganun ang kaisipan ng karamihan na lumalapit sa Panginoon. Your sins are forgiven. Merong sinabi itong mga Pariseo, ano ba talaga itong pinagsasabi ng tao na ito? Sino ba talaga ito? Bakit siya nagpapatawad? These questions. Kung minsan meron tayong mga kakilala na ganun. Wala ka ng karapatan mapatawad dahil sa dami na iyong kasalanan. How we judge people. Parang tayo na yung nagsasabi na itong tao na to, tatamaan to sa akin. Makakarinig to sa akin. Pag ako, pinaringgan niya, mayroon akong maraming alam tungkol sa kanya. Sometimes we think that way. Na kung ano yung pagpasya natin sa ating kapwa, minsan nasusukat kung ano ang meron tayo sa totoo lang. Sabi nung isang Pariseo na, sino ba ito? Bakit siya nagpapatawad? Malamang hindi niya kilala kung sino talaga si Jesus. Because he was blinded sa kanilang kaalaman na sila lang. Pharisaic mentality that they are right. They're always in the truth. Sila lang. Karamihan meron sa atin. Na sa kaisipan at pangunawa natin, angkinin natin. Na minsan ganyan tayo, mag-isip tayo, napakalinis natin. Yes, oo, malaking kasalanan ko, pero mas malaking kasalanan ni, nakakautang din ako, pero mas malaking utang niyan. That's how we think. Na kung minsan, we judge others, and meron tayong pagpapasya na distant ourselves doon sa mga tao. At sabi in the verse 50, last verse natin, Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Ate, kalimutan mo na lang yung utang mo. Kaibigan lang tayo. Pera lang yan. Now, the reality is this. Minsan hindi natin pwedeng kaligtaan yung mga ganyang klaseng event in our life. But what prevails if you are a follower of Christ? Ano ang nangingibabaw? Pagmamahal. Sige, best. Arawan mo na lang yan. Buwan na lang. Hulugan mo. Basta lang ganito. Pagkaibigan lang tayo. Magpakita ka lang sa akin. Huwag kang tago ng tago. Huwag ka nang umiwas. Pumunta ka pa rin sa church. The words we speak will make or break someone's world. Kung paano natin binibitawan yung mga salita natin. Like this woman. Jesus is all-knowing God. From the beginning, ba't nandito ito?
Ba't napasali ito dito? Instead, hinayaan ng Panginoon ang babae na gawin sa kanyan to prove something that He is above all. Siyang nakakaalam. Kaya may mga bagay na nangyayari sa buhay natin, hayaan mo na ang Panginoon ang mag-drive or magdala sa atin sa lugar na ito. And I have this statement which I would like all of us also to remember. Fueled by Jesus' living word, we can make a better world. Nasasabi mo na, kapatid, sige, pagkaibigan pa rin tayo. Where do you get this word from? Saan ka humuhugot ng pagpapatawad na yun at pagmamahal na yun? Salita ng Panginoon. Kapatid, kaibigan, sa mga mag-asawa, maraming beses kayo na pagsabihan ng mga asawa niyo. Napakasinungaling mo. Lahat na lang ng bagay, parang hindi na ka napanagpaniwala. But we stick on the word of God. Na kahit anong tingin nila, kahit anong tingin at sabihin ng iba, your truth prevails in your life. Na masama, yung natanggap mo, narinig mo, you have this firm foundation that Jesus is your Lord who loves you. He cares, He heals, He provides, He is the God of all. We can make a better world. Hindi ka makakasira ng pangarap ng iba na nagsasabi pa lang na, kapatid, gusto kong magwalis-walis. Ay, hindi na, marami na kami dito. Diyan ka na lang. Ate, gusto kong matutong kumanta. Yung boses mo na yan, huwag na lang. The word speak will make or break someone's world. There's a challenge. If you encountered somebody or pang-araw-araw nating buhay, kung hindi mo alam yung mga pinagsasasabi mo, here's the challenge. Speak word of affirmation. Ano yung bungad ko sa atin kanina? Napakaganda mo, napakaganda natin. Mahal ka ng Panginoon. These are words of affirmation. Now, we are to encourage, we are to lift up somebody. Hindi mo pangakilala, sasabihan mo na kagad, ang pangit-pangit ang suot mo, hindi bagay sa iyo. You know? Kakakita mo lang, uy, best, parang walang salamin walang glass yung salamin. Paano ba sabihin yun? Walang lente. Walang lente yung salamin mo. Fashion to. Wala ka. You know? In book of Ephesians, chapter 4, verse 29, sabi, Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up, according to their needs, that it may benefit those who listen. The power of the word can have this life or death. Sabi nga sa book of Peter, na ang ating dila ay pwedeng maggagara timon ng isang barko na napakaliit. It has a power of life and death. The way we speak. Yung mga salita na binibitawan natin. The second challenge. Speak words of affection. Mahal kita, kapatid. Kahit tigas ng ulo mo, mahal kita, kapatid. Kahit lagi mo akong pinagbibintangan na sinungaling ka, ang dami mong pagkakamali sa akin, mahal pa rin kita. Dahil mahal ako ng Panginoon. God loves me first. Kaya ako nagmamahal sa iyo. In the book of Jeremiah 31:3 says, The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Alam mo yung kabaitan talaga. Kaya naalala ko palagi every time na yung I feel down, nahihirapan ako, discouraged ako. Lagi kong naaalala ang nanay ko.
Sinong laging nakaalala ng ganyan? Siguro marami sa atin talagang kung paano natin naiisip yung mga bagay na nagpapalakas sa atin. Although sa ngayon, kapatid, kaibigan, mga asawa, mga mahal sa buhay, they have these words of affection na nasabi natin na kahit ano man ang tawag nila sa iyo, hindi ko pa pinindot. Ano man ang sabihin nila sa iyo, mahal kita. Kaya mo yan. Kaya mong gawin ang isang bagay dahil anak ka ng Panginoon. Maging mabait ka kahit masama yung iba sa iyo. Speak words that point people to God. Kung meron kang kaibigan ngayon sa ating mga guest, ang Panginoon po natin ay kayang gumawa ng himala sa buhay mo. Ano man ang sitwasyon na meron ka ngayon, God will do His ways na katagpuin ano man ang kabigat pangangailangan mo. Merong magagawa ang Diyos sa buhay mo. God will make a way. Sabi nga natin, madalas nating naririnig, God will make a way. He's all-knowing God, kapatid. Kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo, think of what God can do to you. Ano ang kayang gawin ng Diyos na pinananampalatayanan mo? Nang kung yun ngang nahirapan kang tumawid sa isang traffic light noon, na itawid ka, ngayon pa, na alam mo ang Panginoon na kayang gawin ang mga bagay para sa iyo. A simple ways for us, para isipin natin na napakahirap. Madalas kasi sa atin, iisipin kaagad natin na hindi ko kaya. Hindi ko kaya. By the grace of God, sa kalakasan na pinagkaloob niya sa atin, nagagawa natin. Just think. Sabihin mo sa kapatid mo, kaibigan mo, nino man, mga mahal mo sa buhay, God will make a way. Merong magagawa ang Diyos sa buhay mo. Speak words to God about people. Pray. Kung wala ka nang maisip na paraan para tulungan, iahon. Kasi minsan nawawalan din tayo sa atin. Resourcefulness natin, nauubusan na tayo. Or may mga bagay na hindi talaga kaya nang gawin natin ng sarili nating kalakasan. Pray. Sabihin mo sa kapatid, halika. Kapit tayo. Pagdasal kita. It's the simplest way that I can help. Kundi ipanalangin ka. Yun ang alam ko na magandang gawin para maibsan man lang yung kabigatan. The words we speak will make or break someone's world. And this is the application that I would like us to all. Be mindful of words you speak. Tandaan niyo, kapatid, kahit biro lang na sabihin mo no, ang pangit-pangit ng suot mo, it might mean to her or to him na totoo. It might. But instead of telling those negative words or mga bagay na hindi unwholesome siya, better not. Better not. Be mindful of the words you speak. Kasi the words we speak will make or break someone's world. God bless you po.